konting balita na gusto ko pong ipabot sa ating lahat. First of all, congratulate po natin ang ating mga athletes dahil kakatapos na po ng Clara at second place po ang Bataan sa buong Region 3 next to Bulacan. So, consistent second place na po tayo ngayon kahit napakaliit lang po ng ating lalawigan. And of course, yung contingent natin, hindi naman ganoon din karami. Consistent second place tayo, pero ang target po ng ating Department of Education, eventually makuha po natin yung first place. So, abangan po natin yan at panalangin natin at supportahan po natin ng patuloy ang ating Department of Education at ang ating mga athletes. Pangalawa, gusto ko lang po i-share sa inyo, baka hindi nyo po nakita sa Facebook o sa mga ibang social media outfits na meron na naman po tayong bagong BPO at huwag po kayo magugulat sa munisipyo ng Abukay. Itong BPO na ito ay sinimulan po ng Abukay Multipurpose Cooperative, first cooperative sa buong Pilipinas na may negosyo o may venture na BPO. At kapag napasyal po kayo doon, napakaganda po ng kanilang building, 4 stories with elevator. At ang gusto nilang target number of employees is 2,000 number of employees. So ang gandang balita po nito sa ating mga college graduate dahil pwede na sila mag-entry level dito po sa bagong BPO na ito. At ang mga kliyente po nila ay mga malalaking kumpanya sa US. So maganda at very stable. Nagsimula po ito, kung natatandaan po ninyo, na yung tineklara po natin as part of our vision ng high level of economic growth. Ang low-lying fruits, kung natatandaan po ninyo, ano po yun? Yung dalawang industriya na low-lying fruits. Tourism, tsaka BPO. Tatandaan niyo po? Sinabi natin many months ago. Bakit low-lying fruits? Dahil ito yung mga prutas na madaling pitasin. Dahil, sa tourism, marami tayong history, marami tayong magagandang lugar para mas lalo pang umunlad ang tourism industry sa Bataan at magbigay ng maraming trabaho. Yung isang industriya na tinarget po natin, kung natatandaan po ninyo, ay yung BPO dahil worldwide, ito po yung lumalagong industriya at naghahanap na po sila ng mga lugar kung saan pwede mag-expand. So, mataas po yung literacy rate natin dito at kung matataas pa natin yung kalidad ng edukasyon, siguradong maraming talent na makukuha po dito ang BPO industry. Kaya low-lying fruit po ito ang tinarget natin. Sinundan po natin yung ilan sa atin pumunta sa Bacolod with our ICT Council dahil ang galing ng best practice ng Bacolod pagdating sa BPO. Even before the big players, even before they came in, the city of Bacolod, the province of Negros, katulad ng Ayala, Mega World, SM, nagsimula na po yung local developers nila na mag-engage sa BPO industry. So, tinignan natin kung ano yung kanilang ginawa. Yun naman po ang ating in-apply dito. So, we gathered our local developers, inibita natin yung PESA, pinaliwanag natin yung opportunities. And there were a few local developers there and a few cooperatives. At sa lahat po na nag-attend na mga developers pati cooperatives, ito pong Abukay Multipurpose Cooperative ang who took the leap of faith. At sila po yung nakipagsapalaran at ngayon po, nagsisimula na po sila ng BPO operation sa Abukay. So kung meron po kayong mga anak, mga kamag-anak na magka-college sa graduate na merong comprehension, good comprehension, command of the English language, ay pag-applyin po natin doon nang sa ganon ay hindi na po pumunta sa Metro Manila na sobra yung traffic, grabe yung stress at yung pollution. Dito po mismo yung ating mga anak, kamag-anak sa piling mismo ng ating mga pamilya ay pwedeng magkaroon ng magandang kinabukasan. Simula pa lang po yan, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, huwag po kayo magugulat kung ang Balanga, Abukay at yung mga ibang karatig bayan
ay mapuno na po ng BPO, KPO, dahil ito po yung ating target at sigurado pong lalago itong industriya na ito dito sa ating lalawigan as part of our vision. So, yun lang po. Belated Happy Valentine's sa ating lahat at tayo po yung magtrabaho na ngayong linggo. Maraming salamat po.